para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Natin sa buong Pilipinas, alas 3:03 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, March 23, 2026. Sa ating headlines, ikatlong linggo ng Mega Big Time All Price Hike. Kasado na bukas. Balitang Promdi. Toll discount sa major expressways, epektibo na ngayong araw. Balitang Promdi. 50% discount sa mga pasahe sa LRT 2 at MRT 3 aarangkada na ngayong Lunes. Balitang Promdi. DA inihahanda na ang subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Balitang Promdi. Pagsisimula naman ng tag-init, posibleng i-anunsyo na ng Pag-asa ngayong linggo. Balitang Promdi. PNP nakatutok sa online games na Roblox na nagagamit ngayon sa krimen. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para sa DZRH una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Kapit lang ang mga motorista. Kasado na naman ang double digit na pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo hanggang bukas. Sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 16 pesos hanggang 18 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 9 pesos naman hanggang 11 pesos sa kada litro ng gasolina. Posible naman na tumaas ng 15 pesos hanggang 18 pesos ang kada litro ng kerosina. Inaasahan na muling ipatutupad ang utay-utay na adjustment sa presyo ng petrolyo. Bunga pa rin ang gyera sa Middle East at sadsad na halaga ng piso kontra dolyar. Balitang Promdi! Samantala, pinayagan na ng Department of Energy ang pansamantalang pag-i-import at paggamit ng Euro 2 fuel sa gitna ng nararanasang krisis sa supply ng langis. Ang Euro 2 fuel ay mas mataas na emission. Mayroon pong mas mataas na emission kumpara sa kasalukuyang Euro 4 standard na ginagamit sa bansa. Ngunit ayon po sa DOE, ito ay isang pansamantala at kontroladong hakbang para matiyak ang sapat na supply ng gasolina. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga bansa tulad ng India, Japan at South Korea para sa karagdagang supply ng langis. Limitado lamang ang paggamit ng Euro 2 fuel sa mga lumang sasakyan mula 2015 pababa, mga tradisyonal na jeepney, power plants at sektor ng shipping. Nilinaw naman ang DOE na nananatiling umiiral ang Euro 4 standard alinsunod sa Philippine Clean Air Act of 1999. Samantala, mahigpit na imomonitor naman ng ahensya ang pagsunod ng mga oil companies upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong petrolyo. Balitang Promdi! Sa kaugnay na balita, nakikipag-ugnayan na rin nga ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyak ang sapat na supply ng langis sa gitna ng pangamba sa krisis. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa mga kinakausap ng Pilipinas ay ang India, China, Japan, Brunei, South Korea para sa posibleng supply agreements. Kasabay nito ipalalawakin din ng gobyerno ang tulong pinansyal sa mga apektadong sektor, kabilang na po ang mga tsuper at tricycle kung saan ay halos 100,000 na ang nakatanggap ng fuel subsidy at inaasahang mas palalawakin pa ito mula sa April 6. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ang sektor na lubhang apektado sa mataas na presyo ng langis. Pinaplano na rin ng pamahalaan na dagdagan ang kapasidad ng kuryente sa loob ng susunod na 60 araw sa pamamagitan ng 23 Power Project na inaasahang makapagpapadagdag ng 900 megawatts. Sa usapin naman ng pagkain, sinabi po ng Pangulo na sapat ang supply ng bigas at patuloy na pinalalawak ang 20 peso rice program sa 177 local government units o LGU. Balitang Promdi! Nagbigay naman ng ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na buksan na ang Strait of Hormuz sa mga shipping lines sa loob ng 48 hours. Kung hindi niya sila susunod ay nagbabala ito sa posibleng pagwasak ng US energy infrastructure ng Iran. Ang ultimatum ay ginawa ni Trump noong Sabado, ilang oras lang matapos ang 2 missile na tumama sa southern Israel, kabilang po ang lungsod ng Dimona. Dahilan upang masugatan ng ilang individual, kabilang ang 10 taong gulang na bata. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu,
Magpapatuloy ang kanilang opensiba tulad ng isinagawa nilang airstrike din sa Tehran. Iginit naman ng Iran na ang kanilang pag-atake ay ganti lang sa sinasabing pag-target sa Natanz nuclear facility. Balitang Promdi. Samantala, dumako muna tayo balita sa Cordillera. Nalalabing miyembro ng NPA sa Ilocos at Cordillera lalansagin daw po ng militar. Ibalita mo yan, RH41, Romy Gonzalez. Balitang Nangako ang Promdi. pamulaan ng 5th Infantry Division of Philippine Army na bubuwagin ang nalalabing puwersa ng Ilocos Cordillera Region Committee ng Communist Party of the Philippines bago matapos ang buwan ng Marso. Ayon kay Major General Galiber Siñeres, ilang miyembro na lang ng mga rebelding NPA ang aktibo at karamihan sa mga individual ay kasapi sa Platoon 1 at 2 ng Ilocos Cordillera Region Committee. May kumpiyansa si General Siñeres na iilan na lamang ang bilang ng mga aktibong rebelde. Anya ang pagtatagumpay ng kanilang mga operasyon ay dahil sa suporta ng civilian intelligence networks na nakipag-ugnayan sa militar at sa kapulisan. Malinaw ang kanilang mensahe. Walang puwang ang karahasan sa kinabukasang itinataguyod para sa taong bayan. Sinabi pa ni Siñeres na ipagpapatuloy nila ang pagiging professional, disiplinado at buo ang respeto sa karapatang pantao habang pinagsisikapang alisin ang banta sa kaligtasan ng publiko at tuluyang wakasan ang ilang dekadang armadong hidwaan. Binigyan din ni Siñeres na bukas man ang gobyerno para tanggapin ang mga rebelde na nais nang bumalik sa tahimik na pamumuhay. Hinikayat niya ang mga nalalabing miyembro ng NPA na kusang loob na sumuko sa mga otoridad. Nagpasalamat rin siya sa lahat ng mga grupo at individual na tumulong sa pagtatagumpay ng pinagsanib na operasyon na dahilan ng pagkakaaresto sa 10 matataas na leader ng Ilocos Cordillera Regional Committee ng CPP-NPA sa pamagitan ng warrant of arrest sa Quezon City at Tarlac. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Standby lang kay Freddy Fajardo. Iginiit naman ni Senator Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng absolute transparency sa industriya ng langis upang matiyak na tama at makatarungan ang presyo ng petrolyo sa bansa. Yan ay kasabay ng kanyang pagko-author sa Senate Bill No. 641 na naglalayong obligahin ang mga oil company na ilahad ang kanilang tunay na gasto o actual cost component sa bawat litro ng produkto. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng kapangyarihan ng Department of Energy na hingin ang detalyadong costing mula sa mga kumpanya, lalo na kapag tumataas ang presyo ng Dubai crude oil base sa Mean of Platts, Singapore. Ayon kay Tulfo, dapat nang matigil ang umano'y pagsasamantala sa mga pandaigdigang pangyayari upang bigyang katwiran ang pagtaas ng presyo ng langis. Binanggit din niya na ang reklamo hinggil po sa premature price hikes at ang umano'y pagsasara ng ilang gas stations upang maghintay ng mas mataas na presyo. Samantala, inamin naman ng Department of Energy na limitado lamang ang kanilang kapangyarihan dahil sa umiiral na oil deregulation law, kaya itinutulak ang mas matibay na solusyon sa pamamagitan ng bagong batas. Balitang Promdi. Alas 3:14 na po ng umaga. Nahaharap sa lumalalang krisis ang produksyon ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kakulangan ng supply sa enerhiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Australia, nagbawas na ng delivery ng diesel ang mga supplier sa mga magsasaka bago pa ang panahon ng pagtatanim. Sa Bangladesh, hirap na rin ang rice farmers na makakuha ng sapat na krudo para sa kanilang irrigation pump. Dito naman sa Pilipinas, posible ring tumigil pansamantala sa kanilang hanap buhay ang ilang mangingisda dahil sa mataas na presyo ng diesel.
Ayon po sa mga eksperto, lubhang apektado ng sitwasyon ang produksyon ng pagkain sa buong mundo dahil nakaasa po sa fuel ang modern agriculture dahil sa pinatatakbo ito ng makinarya tulad ng traktora at harvester. Kapag nagpatuloy pa ang krisis sa langis, maaari nang maantala ang pagtatanim at pag-aani at masira ang mga pananim. Dahil dito inaasahang tataas pa ang presyo ng pagkain sa pandaigdigang merkado na maaaring magpalala sa inflation. Babala po ng mga analyst, posibleng hindi lamang ito panandali ang problema, kundi magdulot din ng pangmatagalang epekto sa gastos sa produksyon ng pagkain na kalaunay ipapasa rin sa mga namimili. Balitang Bromby! Dumako naman tayo, balita mula sa Pangasinan. Mayroon namang tulak ng droga, arestado po sa buy-bust operation ng PNP sa Dagupan City. Ibalita mo yan, Freddy Fajardo, RH38. Naaresto ng Dagupan City Police ang isang 22 anyos na binata na residente ng Barangay Gabon, Calasiao matapos itong magbenta ng illegal na droga sa polis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 12:30 ng madaling araw kahapon nagsagawa ang kanyang mga tawan ng operasyon sa Barangay Mayumbo ng nasabing lungsod na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit katuwang ang City Intelligence Team na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect matapos masamsamang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo at may street drug price na 6,800 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny Kumilang. Sisimulan na rin ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong subsidy sa mahigit 9,000 magsasaka na gumagamit ng makinarya. Layunin nito na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DA, naglaan ang ahensya ng 50 milyong piso na pondo na pang-ayuda kasunod po ng pag-akyat ng presyo ng langis na tiyak na makaapekto ng husto sa gastos sa produksyon at transportasyon ng produktong agrikultural. Aminado naman ng DA, limitado lamang ang makikinabang sa programa dahil sa kakulangan ng pondo. May hiwalay naman na subsidy para sa mahigit 10,000 mangingisda na tatanggap naman ng tig 3,000 piso. Inaasahan din na madaragdagan pa ang pondo para sa karagdagang benepisaryo sa sandaling maaprubahan na ang kasunduan sa pagitan ng bangko at ng pamahalaan. Ipamamahagi naman ang ayuda sa pamamagitan ng cash cards at vouchers lalo na sa mga liblib na lugar. Balitang Bromby! Samantala, tatapusin naman ng Department of Social Welfare and Development ngayong linggo ang distribusyon ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, higit na 78,000 tricycle driver na o 81% ang kabuoang benepisaryo na nabigyan daw po ng 5,000 pesos na ayuda. Ayon po kay Dumlao, mayroon na lamang natitirang 18,000 tsuper ang hindi pa nakatatanggap, kasama po ang 6,000 na magkakaroon ng special payout matapos sumailalim sa verifikasyon ang kanilang mga pangalan. Balitang Bromby! Siguro ho yung sinasabing special payout na mangyayari, ito yung mga tricycle driver na noong unay pumila pero nadismaya matapos na makita na wala sa listahan ang kanilang pangalan. Balitang Bromby! Alas 3:19 na po ng umaga, standby lang. Kaya Danny Kumilang, pinaplansya na rin ng Department of Social Welfare and Development ang detalye sa
pagsisimula ng distribusyon ng tulong pinansyal para naman sa mga tsuper sa probinsya. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, bukod sa listahan ng mga benepisaryo, kabilang po sa inihahanda ang payout sites. Sabi ni Dumlao, umaasa sila na gaya sa Metro Manila ay magiging maayos rin ang proseso sa pamamahagi ng ayuda sa mga lalawigan. Aarangkada po ang pamamahagi ng 5,000 pisong AIX sa mga PUV drivers sa labas ng NCR pagkatapos po ng Holy Week, kung saan una ring tatanggap ang mga tricycle driver. Balitang Promdi. Balita muna tayo sa Central Luzon, magkaibigan. Ang isa ay galing daw po sa Manila City Jail, timbog daw po sa buy-bust operation sa bayan ng Samal, Bataan. Ibalita mo yan, Rich 37, Danny Kumilang. Sa kulungan bumagsak ang isang magkaibigan. Makarang matimbog ang mga ito sa illegal na pagbebenta nila ng droga sa Barangay S. Calagiman, Samal, Bataan. Sa ulat ni Samal Chief of Police Major Gary Lupian, ang mga nadakip ay sina alias Marcelo, 22 anyos at alias Benji, 25 anyos, na galing naman ito sa Manila City Jail na nakulong din sa halintulad na kaso sa droga. Nadakip ang mga ito matapos pagbenta nila ng droga ang nagpanggap na bayar sa halagang 500 piso. At nang tanggapin nila ang mark money, dito na sila pinusas ang dalawa. Nakumpiska pa sa kanila ang ilang pakete ng shabu na nasa 1.6 gramo na nagkakalaga ito sa 10,880 pesos, cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Ngayong Lunes ay sasailalim sila sa inquest proceeding sa Prosecutor Office sa Balanga City, Bataan. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Thank you, Danny. Standby lang, Rex. Magkakasa naman ng nationwide transport holiday ang grupong Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ngayong araw. Yan ay bilang pagalma sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay ACTO National President Libay De Luna, dito po ang kanilang paraan upang iparating sa pamahalaan na hindi na kinakaya ng kanilang sektor ang lumalaking gastusin sa operasyon araw-araw. Nilinaw naman ng opisyal na wala silang balak na manggulo sa lansangan at sa halip ay sadyang hindi lamang lalabas ang kanilang mga unit. Kabilang na bilang pagpapakita po ng posibleng senaryo kapag tuluyan ang naging hindi abot kaya ang kada litro ng diesel. Una nang nagkasa ng transport strike ang grupong Piston noong March 19 at 20 dahil po sa kaparehong hinaing sa krisis sa langis. Balitang Promdi. Magpapatupad naman ng toll discounts ang mas marami pang expressway operators para sa public utility vehicles o PUV simula po ngayong Lunes, March 23. Ayon sa Department of Transportation, kabilang sa mga expressway na may diskwento ang Manila-Cavite Expressway o Cavitex, ang R1 Expressway Extension, Muntinlupa City Expressway at ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Maaaring makatipid ng hanggang sa 66 pesos ang mga jeepney driver at 131 pesos naman para sa bus at modern jeepney, 197 pesos naman para sa malalaking truck. Pinalawig din ng Metro Pacific Tollways Corporation ang kabiyahe rebate program mula March 23 hanggang May 22 na sumasaklaw sa North Luzon Expressway, SCTEX at Cavitex. Ayon po sa Transportation Secretary na si Giovanni Lopez, malaking tulong po ito sa mga tsuper at commuter sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang rebates ay patutupad lingguhan at para lamang sa mga kwalipikadong sasakyan. Balitang Promdi. Nanawagan naman si Cavite Representative Jolo Revilla sa Department of Labor and Employment at private employers na i-adopt at palawakin ang work from home at flexible work arrangements.
Ang panawagan po ni Revilla na chairman ng House Committee on Labor and Employment ay para makatulong sa pagtitipid sa paggamit ng langis at sa budget ng mga manggagawa. Ayon kay Revilla, mahalaga ang papel ng DOLE sa pangunguna ng transition sa pamamagitan ng pagpapalabas ng updated guidelines upang masiguro ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa. Sabi ni Revilla, dapat ay makipagtulungan ng DOLE sa employers para ma-institutionalize ang flexible work arrangement sa mga industriya. Dagdag pa ni Revilla, napapanahon na maglabas ng mga advisories ang department orders na humihikayat po sa remote work, pagtatakda ng malinaw na pamantayan sa telecommuting arrangement at pagtiyak ng patuloy na makatatanggap ng tamang pasahod, benepisyo at proteksyon ang mga manggagawa. Balitang Prompty. Samantala, standby lang Rex. Sinusulong naman sa Kamara ang panukala na ihinto muna ang pagbabayad ng renta sa mga pwesto ng micro, small and medium enterprises, kasabay din po ng moratorium sa mga housing at emergency loans sa SSS at GSIS. Sa House Bill 8715 ni Navotas Representative Toby Chanco, layunin po na maprotektahan ang mga maliliit na negosyo mula sa epekto ng global oil shocks at nagbabadyang pagtaas ng inflation. Ayon kay Chanco, ang MSMEs ang pinakaapektado dahil sa manipis na kita bukod sa mataas na logistic at input costs. Kasama rin sa panukala na bigyan ng libreng sakay ang publiko sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng gobyerno at mga rehistradong transport providers. Inatasan din ng DTI at DOE na bantayan ang presyo ng mga bilihin at serbisyo para mapigilan ang pansamantala at hoarding sa gitna po ng krisis. Balitang Prompty. Balita muna tayo dyan sa Negros Occidental. 3 taong gulang na batang lalaki patay matapos na aksidenteng mabaril ng 2 taong gulang niyang pamangkin sa bayan ng Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ang babata pa. Ibalita mo yan na Rage 46, Rex Cantong. Patay ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos aksidenteng nabarel ng 2 taong gulang na pamangkin nito na lalaki sa loob ng kanilang bahay sa Purok Mangga, Barangay Bunga, bayan ng Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Elindy Rebosquillo, hepe ng Don Salvador Municipal Police Station, naglalaro sa loob ng bahay ang 2 mga bata nang nakarinig na lamang ng putok ang ina ng 3 batang lalaki o 3 taong batang lalaki na duguan na ng nadatnan nito sa loob ng kanyang bahay. Dagdag pa ni Rebosquillo, ang ama ng biktima ang nagtatrabaho nang nangyari ang insidente. Dinala pa ang biktima sa ospital subalit idineklarang dead on arrival dahil sa tama sa dibdib ng bala. Nakuha sa crime scene ang 38 caliber pistol o 38 caliber revolver na mayroong 4 na live ammunition. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Rex. Anong ginagawa ng nanay ng mga oras na ito, no? Samantala, alas 3:29 na po ng umaga. Inaasahan naman na tataas ng 20 hanggang 25% ang gastos sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon po yan sa Commission on Elections. Paliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas po ng presyo ng langis na nakaapekto sa logistic at transportation cost ng election materials, lalo na sa mga isla at liblib na lugar. Ganap na automated na ang halalan kung saan ay kinakailangan na ihatid ang vote counting machines, balota at mga baterya sa iba't ibang probinsya, at karamihan po ay sa pamamagitan ng transportasyon na pandagat na mas malaki po ang gastos.
Aminado naman ng COMELEC na maaaring hindi sapat ang kasalukuyang budget kung magpapatupad ng pagtaas sa presyo ng fuel, kaya posibleng humingi po sila ng dagdag na pondo sa pamahalaan. Samantala muling magbubukas ang voter registration sa Antipolo simula ngayon hanggang sa May 18 bilang paghahanda naman sa barangay at SK elections sa buwan ng Nobyembre. Balitang Promdi. Pinabulaan na naman ng Land Transportation Office at ng LTO ang kumakalat na ulat online hinggil po sa umano'y 100% na pagtaas sa vehicle registration fees. Ayon sa LTO, hindi totoo ang naturang impormasyon at wala umanong biglaan o hindi inaanunsyong pagtaas sa kanilang mga singil. Iginit po ng ahensya na patuloy nilang pinagsisikapang gawin ang abot kaya na kanilang na serbisyo, lalo na sa gitna po ng kasalukuyang krisis sa ekonomiya at pagtaas ng presyo ng langis. Pinapayuhan din ng LTO ang publiko na dumaan lamang sa kanilang opisyal na website, social media pages at mga tanggapan para sa tamang impormasyon tungkol sa bayarin at serbisyo. Kasabi nito, hinihikayat po ng ahensya lahat na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong balita. Balitang Promdi. Balita tayo mula naman sa Western Visayas. Standby lang Jocelyn Make. 6-wheeler truck na may kargang tangke ng tubig natumba daw ho dyan sa Tubungan, Iloilo. Nagresulta ng 3 patay. Ibalita mo yan, RH. Correspondent sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Make. Go ahead. Dead on arrival sa ospital ang 3 pahinante ng 6-wheeler truck nang matumba ito sa barangay San Jose sa bayan ng Tubungan. Ayon sa Chief of Police na si Police Captain Lonilyn Talamilio, mula sa bayan ng San Joaquin ang truck na may kargang tangke ng tubig nang maaksidente matapos dumaan sa pakurbada na parte ng kalsada sa barangay San Jose. Posible ayon sa pulis na nawala ng kontrol sa manibelang driver dahil sa bigat ng karga ng truck. Sa 7 sakay, 3 ang nadaganan ng sasakyan at namatay, habang 2 ang sugatan at 2 ang nakaligtas kasama na ang driver. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, posible naman na ideklara ang pagsisimula ng tag-init o dry season sa bansa ngayong linggo. Ayon po kay Grace Castañeda ng Pag-asa, posibleng ideklara na rin sa susunod na mga araw ang pagtatapos ng amihan o northeast monsoon na karaniwang nagdadala po ng malamig na hangin sa Pilipinas. Magpapatuloy pa rin anya ang mga mauulap na kalangitan na may panakanaka at kalat-kalat na mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon, wala pang binabantayang low pressure area o LPA ang pag-asa na maaaring maging bagyo. Pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa mas mainit na panahon at manatiling updated sa mga abiso ng pag-asa. Balitang Promdi. Binatikos naman ng isang youth group ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng investigasyon nito sa umano'y irregularidad sa flood control project. Ayon sa samahan ng progresibong kabataan na SPARC, tila pinipili lamang ng komisyon ang iniimbestigahan at nagagamit pang panangga ng mga kaalyado ng administrasyon na dapat sana ay binibigyan ng pananagutan. Ang pahayag ng SPARC ay kasunod ng lumabas na report na walang nakita ang ICI na pananagutan si dating House Speaker Martin Romualdez sa nasabing kontrobersiya. Gate po ng grupo, kung seryoso ang laban kontra korupsyon, dapat ay managot ang lahat ng sangkot at hindi lamang ang piling individual. Binanggit din nila na noong panunungkulan ni Romualdez, bilyong-bilyong pondo ang napunta sa kanyang distrito at may impluwensya umano ito sa proseso ng budget. Inihayag din ng SPARC na nabigo umano ang ICI na papanagutin ang iba pang kaalyado ng pamahalaan, kabilang na ang anak ng Pangulo. Balitang Promdi.
Nag-ugat ho yan doon sa binanggit ni Tingog Party List Representative Judas Sidre noong nakalipas na linggo, kung saan ay binanggit niya na meron na hong referral ang ICI. Ngunit hindi pa daw po ito inilalabas ng ombudsman. At ang nakasaad daw po doon sa dokumento, wala hong nakita na pananagutan ho si Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control na labis hong ikinataas ng kilay ng ilang mga grupo. Balitang Promdi. Alas 3:35. Samantala, puntahan natin ang Eastern Visayas. Mahigit 100 na libo na mga bagong nakarehistro sa COMELEC Eastern Visayas. Habang nagpapatuloy daw po ang voter registration. Ibalita mo yan na Rich 32 Jimmy Angay-Angay. Pumalo na sa mahigit 133,000 ang bagong nakapagparehistro sa Commission on Elections sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni COMELEC 8 Regional Election Director Atty. Jose Mendoza. Sa kada linggo nakakapagparehistro ang COMELEC ng 10,000 mga individual. Bukas naman kanilang tanggapan sa araw ng Lunes hanggang Sabado kasama ng holiday para magrehistro. Kasama na dito ang transfer of residency, change of name, correction of entry, reactivation sa hindi nakaboto sa 2 bisis na magkasunod na eleksyon. Ang pwedeng magparehistro basta magkikinsi anyos patas sa darating na Nobyembre sa taong kasalukuyan na barangay at iska eleksyon. Mayo 18 taong 2026 ang deadline ng voters registration. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Standby lang, Jane Galit Bantayan. O, doon sa mga magulang, makinig. Pare ko'y makinig ka. Binabantayan po ngayon ng Philippine National Police ang ilang online games, kabilang na ang Roblox, dahil sa pangamba sa child exploitation. Yan ay kasunod ng mga ulat na ginagamit umano ng ilang individual ang mga feature ng laro upang manghikayat o mansamantala o magsamantala sa mga menor de edad. Nakikipag-ugnayan na rin po ang PNP sa Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang maimbestigahan ang lawak ng naturang aktibidad. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi papayagan ng pulisya na malantad ang mga bata sa ganitong uri ng online. Inatasan na rin ng Anti-Cybercrime Group ng PNP na paigtingin pa ang monitoring sa mga gaming applications. Samantala, binigyan ng hanggang sa katapusan ng buwan ang Roblox upang ipaliwanag ang kanilang mga hakbang para maprotektahan ang kabataang gumagamit po ng kanilang platform. Patuloy din na minomonitor ng mga otoridad ang iba pang mga online games at social applications. Balitang Promdi. Kung matatandaan nyo, noong nakalipas na linggo, meron po tayong lumabas na report mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ganon din po sa CICC kung saan ay napigilan yung mass shooting ng mga kabataan na isasagawa po sa isang paaralan sana dyan sa may Calabar Zone. At ang sinasabi, batay sa investigasyon, itong mga batang ito na nasa 13 kabataan ay nahikayat lamang sa pamamagitan po ng online game. At sa pamamagitan po ng pag-uusap nila online kung saan ay inuudyokan sila ng kung sino mang grupo o masasamang elemento po na yan para po magsagawa ng krimen. Kabilang na ho yung mass shooting. Imagine kung hindi napigilan at na-monitor ng PNP Anti-Cybercrime Group at na iba pang mga concerned agencies natin, itong aktibidad na ito ng mga kabataan ay ilan ang posibleng madamay dyan, lalo na kung sa paaralan gagawin ng pag-atake. Tapos pagkatapos, ano sasabihin? Lalo na mga menor de edad yan. Kapag inimbestigahan ng mga yan,
inudyokan lang ho ako, hindi ko naman ho alam na bawal yan. Anong laban mo? Lalo na't yan ay mga minor de edad. Balitang Promdi. 20 minuto. Bago sumapit ang alas 4, maidagdag ko lamang kung mapapansin ho nyo, yung mga kabataan ho na naglalaro ho ng mga online games, ay nako, imo-monitor nyo dapat talaga yan. The way na makipag-usap sila sa kanilang mga kalaro online. Abay, magugulat ka sa bahay nyo, hindi mo na naririnig na nagmumura. Pero sa online games, kaliwat kanan ang lulutong ng mura, na akala ba nila para bang ordinaryo lamang ang pagmumura, normal lang ang pagmumura, na parang okay lang kasi it's part of the game, naglalaro lang kami, diba? Not realizing na yung mura na yan, na ang lulutong talaga hindi maganda. Hindi magandang pakinggan at hindi maganda ang kahulugan. Naakala ba nila, parte lang ng laro nila kaya sila nagmumurahan? Minsan may nasaway ako sa ganyan yung bibig mo. Ang sabi sa akin, hindi, naglalaro lang kami. Diba? Diyan pa lang, wag na muna nating isali yung mga pang-i-impluwensya. Itong nangyayari ho dyan sa mga online games na yan. Doon pa lang sa usapan sa mga laro, kahit na yung, ano ba yung isa yung nilalaro nyo, partner? Mobile Legend ba yon? Di ba nagko-communicate din doon? Tama ba? O yun, nagko-communicate din doon. Pwede silang mag-usap-usap habang naglalaro. Maririnig mo talaga ang lulutong ng murahan. Balitang Promdi. Tapos magtatawanan. Alas 3:41. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan naman natin si Jane Galit Bantayan, grupo daw po ng drug personality ng Calbayog City, Samar. Natimbog sa drug by bust operation, shabu at drug paraphernalia na kumpiska. Ibalita mo yan, RH 34. Go ahead, Jane. Arestado naman ang 5 katao na sangkot sa illegal na droga sa kinasang drug by bust operation ng otoridad sa Calbayog City sa Samar. Naganap ang operasyon sa Puro 4 Sitio Hinay na naturang syudad. Ayon sa ulat ng PNP Calbayog, itong 5 drug personality ay kinilala sa kanilang mga alias na si Gag, alias Nom, alias Mag, alias Joy, at alias Buktot. Lahat ay nasa legal na edad at mga residente ng Calbayog City sa Samar. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Calbayog Police sa pamamagitan ng koordinasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit at ng PDEA. Nakumpiska naman sa posisyon ng nasabing mga drug personality ang Hitzel plastic sachet na pinaginala ang shabu ang laman nito, by bust money, at nakuha rin sa kanilang posisyon ang iba't ibang drug paraphernalia. Kabilang dito ang glass pipes, aluminum foil, lighters, improvised sealer at weighing scale. Nakumpiska rin ang drug items. Kabilang sa mga nakuha ng otoridad ang plastic na wala ng laman na pinaghihinala ang nagamit na nitong mga drug personality. Sa kasalukuyan, itong mga nakumpiskang pinagdududahang illegal na shabu, illegal na droga, ay subject ngayon sa laboratory confirmation. Ang 5 ay kasalukuyang nakakulong na at nahaharap sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH 34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Oras natin alas 3:44. Good morning sa iyo, Mark Ian Mula. Mamaya pag-usapan natin yan yung iyong dinedepensahan na trash talk kung sa kabataan at do gamers. DO ba yun o do gamers? Hindi, pasensya na, hindi ako techie pagdating sa mga laro-laro na ganyan Pero sabi niya, trash talk po ang tawag doon kung intense ang game. Di yun maiiwasan. So, ibig sabihin kung di maiiwasan, katanggap-tanggap na ang trash talk, okay lang. Kasi naglalaro lang naman kayo. Parang sintonado yun Alas 3:44 po ng umaga.
Mamaya pag-usapan natin yan ha, pag may time pa. Inaprobahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 3-term school calendar para sa mga pampublikong paaralan simula sa school year 2026-2027. Kasunod po ng naging rekomendasyon ng Economic and Development Council upang mas mapagbuti ang learning continuity at mga kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Inatasan po ng Pangulo ang Department of Education na maghanda para sa full implementation ng nasabing bagong school calendar. Sa ilalim nito, ang kasalukuyang 4 na grading periods ay gagawing 3 na lamang kung saan ay hahatiin ang mga araw ng pag-aaral at pagsusulit. Bubuuin ang unang term sa 54 na instructional days at 10 araw na assessment, habang ang ikalawang term naman ay magkakaroon ng 55 instructional days. Samantalang ang ikatlong term magiging pinakamahaba na may kabuang 61 instructional days. 6 na araw naman ang nakalaan para sa pagsusulit ng mga mag-aaral. Balitang Promdi. Alas 3:46. Arestado ang isang public school principal matapos itong mahulihan ng illegal na droga sa isang joint anti-illegal operation sa Tagbina, Surigao del Sur. Ayon sa PIDEA, isinagawa ang pag-aresto sa suspect sa Purok 3, Barangay Poblasyon, kung saan nakumpiska mula rito ang 2 sachet ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800 piso o 6,800 pesos. Bago ang operasyon ay isinailalim sa matinding surveillance at monitoring ang suspect matapos na makakalap ng sapat na impormasyon hinggil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Nasa kustodiya ng Tagbina Municipal Police Station at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Balitang Promdi. Oras po natin, 13 minuto bago mag alas 4. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat? March 23, 2026. Tayo ho ay nasa ika-4 na linggo na po ng Marso. Imagine niyo po, matatapos na naman ang Marso, pang-4 na buwan na sa susunod na linggo. Ang bilis ng araw talaga, no? Kasing bilis ng taas presyo sa petrolyo, no? Na hindi natin mapigil-pigilan. Paano bang gagawin natin dyan? Sapat na nga kaya yung subsidy na binibigay ng pamahalaan? For sure naman aminado ang pamahalaan na hindi yan makakasapat, pero tulong yan. Sabi nila, tulong lang yan. Pero paano naman yung mga nasa middle class na apektado rin? Apektado ng bilihin, apektado ng transportasyon sa oras na umakyat na ang pamasahe. Wala namang ayuda. Habang yung mga, pero nagsabi nun last week ang itinuturing daw ngayon na bagong anong tawag doon? Meron silang tawag poor. Kumbaga, nalimutan ko yung term na sinasabi. Tinuturing daw na bagong mahihirap ngayon ay ang mga nasa middle class.
Kasi ang nasa laylayan, may ayuda kahit papano yung ibang sektor. Pero meron din yung sa mga nasa 4Ps, miyembro po ng 4Ps. Yan. Pero ang middle class, walang natatanggap na suporta mula sa pamahalaan. Gayong ang mga nasa middle class, kasama ho sila sa nagbabayad ng buwis. Di ba ho? Nakakalungkot lang. Kailan kaya ho matatapos itong problema natin sa presyo, sa krisis sa langis na nagpapataas po ng presyo ng lahat na halos ng bagay? Pinipigilan pa sa ngayon. Ang sabi ho ng pamahalaan, kinausap na po ng DTI ang mga supermarket, ang mga negosyante na wag munang magtaas ng basic commodities. Pero tingnan po rin natin yung mga nasa laylayan, yung mga sari-sari store, baka mamaya may nagsasamantala na ho, ha? O kahit yung sa mga palengke. O sabi naman ni Revelito Magallanes, sabi hindi nga po talaga sapat, pero binabalanse naman po ng gobyerno ang lahat ng ayuda, kaya ayuda ang sagot ng gobyerno. Yun po ang sabi ni Revelito Magallanes. Sabi naman dito ni Marcelino Amoma, siguro ho, dapat ho bumalik na tayo. Karetila o kartela? Ay baka kartela. Tama ba kartela? Tawag doon. Ngayon, sama. Maraming salamat sa iyo, partner. Karitela, yun. Sa transportasyon. Pero may bayad na rin ngayon, di ba, sa Maynila? Magkano bayad? 100? Iikot ka lang doon. Mahal din eh. Mahal din. Mahal daw ho kasi yung pakain na damo. Ay nako, oo. Saan nga ba tayo lalagay? Lloyda Ibanya, Sacramento, isang magandang araw sa iyo. Efren Lorenzo, good morning din po sa inyo at sa mga senior citizen ng Dulong Bayan, San Jose del Monte City sa Bulacan. And sa wakas po, Mami Kisas Hobson, makakakuha na po ng 1K si Lolo Ray sa kaarawan para makabili po ng gamot at vitamins. Bakit? Saan manggagaling yung 1K Lolo Ray? Ayon, MM Ginto o Teripse, maraming salamat. Juno. Ang hirap naman ang pangalan mo. Ano po ba ang gusto nyo? Yung sitwasyon ngayon o yung panahon ng COVID? Pwede bang parehong wala? Ang hirap pareho eh. Di ba? Pwede ho bang normal na lang? Yung kahit mahirap pero hindi naman sobrang hirap. Jing Montero Natividad. Ang hirap talaga ng sa ano, no? Yung sa YouTube. Yung mga names po sa YouTube. Dikit-dikit kasi. Ang hirap basahin. Jojo T, magandang umaga. Pagandahin po ang mga bangketa, walkway, para lakad na lang. Totoo yan. Uy, pabor ako dyan sa sinabi mo. Sino yung nagsabi noon? Si Jojo T. Totoo lang, kung minsan, may mga pagkakataon ho na kaya namang maglakad ng tao. Kahit na sabihin nating mainit. Napatunayan na ho yan ng maraming Pilipinong traveler, mga lakwatsera at makakati ang paa. Yung mga mahihilig mamasyal, kayang-kaya nilang maglakad kahit na ilang milya pa. Diba yung iba nga si Tita M, sabi niya, sa Japan, naglakad sila. 14,000 steps, 20,000 steps. O bakit nagagawa natin sa ibang bansa? Bukod sa safe ang paligid, maayos, malinis ang kapaligiran, yung hindi ka ba darating sa iyong patutunguhan ng bilasa na agad? Diba? Dito ho sa atin kasi kung minsan kahit na malapit, isasasakyan mo pa, bakit? Mainit, makalat.
Ang pangit ng paligid. 'Di ba? Bakit nagagawa sa ibang bansa kung dito po pwede naman sana? Siguro, yung mga ito pa pala, dati na pag-usapan namin ito, pasensya na po ha, medyo mag-share lang ako. Sabi ko nga doon sa aking partner, bakit dito, halimbawa, Hong Kong, Japan, South Korea, bakit dito nagagawa nating maglakad? Bakit sa Pilipinas hindi? Sabi niya, kasi sa ibang bansa, ang lawak ng bangketa ba tawag dyan, sidewalk. Safe kang lumakad nang hindi ka kailangang matakot na baka ikaw ay masagasaan. Dito sa Pilipinas, ang sidewalk nasakop na. Nasakop na ng mga bahay, ng mga establishmento, kinain na ng mga establishmento. Bukod pa po doon, kung hindi man pinepwestohan ng mga tindahan, wala ka na ring malalakaran. Ayun pa ho yung isa. So wala kang kumbaga safe na paglalakaran pauwi ng inyong bahay, papunta sa inyong mga opisina o kung saan man ang inyong destinasyon. Sana yan po ang maayos. Para kahit konting lakad-lakad lang. Tsaka yung train system natin, sana maayos. Para sa ganitong mga pagkakataon, hindi masyadong, alam kong lahat naman apektado nitong oil crisis. Pero bakit tayo masyadong apektado? Ang dami nating transportasyon, fuel ang ginagamit. Anyway, saka na natin pag-usapan yan. Batiin ko muna kayo. Isang maganda umaga, Mario Padil Salador, good morning. At ganun din kay Reynaldo, ganun din kay Peter Malya, Nestor Vargas, Becky Tizuka. Dito po sa Japan, nagtataasan na rin ang mga bilihin. Pero aminin mo, Miss Becky, masarap pa rin maglakad kung may pupuntahan ka lang na malapit. Hindi ka na kailangan sumakay. Hindi mo problema ang sasakyan. Tren na lang. Magandang umaga, sabi naman ni Antonio Tabat. Dapat po itigil na yang mga online games, Roblox, walang moral values para sa kabataan. Ngayon, nag-iiba po ang mga attitude. Totoo po yan. Ayaw naman sana natin na gawin na paghigipitan ng mga kabataan sa mga laro. Bakit ba tayo nung araw, di ba? Masaya na tayo, naglalaro tayo ng Tetris. Wala namang murahan, pero masaya tayo. Naglalaro tayo ng Snakes and Ladders. Pero wala namang murahan. Masaya pa rin tayo, di ba? Naglalaro tayo ng ano yun, iceberg ba yun? Yung sa Nintendo. Yung Super Mario. Masaya naman. Wala ring murahan. Good morning, hindi kasi makatawag ng taxi. Ano daw, Bentong? Hindi ko naintindihan yung binabanggit mo. June Oliveros, maganda umaga. Ma'am Kisses, baging ang sibuyas. Farmers po sa Mindoro, kulang na lang hingin ang mga buyers. Pero pag tayo ang bumili sa palengke, ang mahal-mahal. Bakit ganun? Kawawa talaga po ang mahihirap, lalong naghihirap. Dito rin po sa New Zealand, ang taas din po ng presyo ng gas at bilihin. Sabi ni Lorven Celoza. Shoutout, Miss Kisas Noel Sikat, good morning sa'yo. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy listening, Dante Bonyol. Isang magandang umaga. Miss Evan Lang, good morning. Penitensya muna si Juan de la Cruz. Always, wala nang pagbabago. Jomski, malamig kasi sa ibang bansa. Kaya pwedeng maglakad ng di gaanong bilasa. Pero meron din pagkakataon na mainit. Sobrang init. Sa Japan, sa Hong Kong, at sa iba pang mga lugar. May oras din mainit pero masarap pa rin maglakad kahit papano. Mainit nga lang. Pero kumbaga masaya pa rin maglakad sa gilid-gilid. Good morning po, magbike, maglakad and lakad, kaya naman po, sabi New Normal 2382. Good morning po sa inyo. Mario Reyes, isang magandang umaga. Ganon din po ang pagbati natin. Efren Lorenzo, sana po kaltasan ng sweldo ang mga mambabatas at senator para pandagdag po sa ayuda. Ang laki naman ng mga sweldo ng mga yan.
Ako po nagpapasalamat na lang dahil nasa middle class ako at gamit ang diskarte ko para makarating sa middle class on the way to upper class. O talaga, abay congrats sa iyo, Bentong. Virgilio Sakdalan, good morning. Jojo T, Evangeline Lianita, good morning mula sa Bacoor. Uy, nais kong batiin, belated happy birthday kay Congressman Salvador Kaader Pleito kahapon nagdiwang ng ika-84 niyang kaarawan. Happy birthday Kong at many more birthday, many more years to come. Senyorico Elgarico, good morning. Mariana Gramatica, magandang umaga rin po. Revelito Magallones, good morning din po. And ganun din po ang pagbati natin. Jojo Maquinduran Mabalot ng England, taas po ng mortgage rate dahil sa gyera sa Middle East. Tino Magsino, tumaas din po sa US ang bilihin. Anyway, yung iba pong mga comments hindi ko na po mababasa, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po ipagpapatuloy natin ang ating mga discussions, kwentuhan. Pero in the meantime, marami po munang salamat. Ito po ang Balitang Promdi at ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Monday.